Ang question ngayong araw ay, paano naging makapangyarihan ang dinastiyang Shang sa sinaunang China? Mula sa pagiging isang maliit na estado ay lumawak ang sakop ng Shang nang malupig nito ang dinastiyang Xia. Kung kinilala ang dinastiyang Xia na nagtatag ng isang sentralisadong pamamahala sa bansa, nagkawatak-watak naman ang mga estado sa China sa ilalim ng dinastiyang Shang. Ang kapangyarihan ng dinastiyang Shang ay limitado lamang sa 3 kabisera, ang Anyang, Xi'an at Luoyang. Sa labas ng mga lungsod na ito ay laganap ang digmaan dahil sa dami ng mga angkan na naglalaban-laban para sa kapangyarihang mamuno sa kaharian ng China. Ito rin ang panahon kung kailan nagsimulang lumitaw ang konsepto ng awtoridad batay sa ugnayang pampolitika ng mga pamilya at alyansang pang-angkan. Upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan, naisip ng dinastiyang Shang na kilalanin ang kapangyarihan ng mga angkan na nakapalibot sa kanilang mga kabisera. Dahil dito ay hinayaan ng dinastiya ang mga angkan na ito na mapanatili ang kani-kanilang kapangyarihan sa kanilang mga nasasakupan. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng balanse sa pagitan ng sentral na pamahalaan at mga lokal na pinuno na mahalaga upang mapanatili ang kaayusan sa malawak na lupain. Bilang kapalit ay kikilalanin ng mga angkan ang dinastiyang Shang bilang punong angkan sa kaharian ng China. Dagdag dito ay kailangan din na matulungan ng mga angkan na ito ang dinastiyang Shang na maggapi ang ibang nagre-rebeldeng angkan sa kaharian. Bilang pagkilala sa pamumuno ng dinastiyang Shang ay kailangan din na magbayad ang mga angkan ng tributo sa dinastiya, kung kaya may anyong feudal ang naging sistema ng pamumuno ng Shang. Ang sistemang ito ay nagpapahiwatig ng maagang anyo ng feudalismo sa Asia bago pa man ito umusbong sa Europa. Naging epektibo ang pamamahala ng dinastiyang Shang dahil mayroon itong malaking hukbo na umabot sa 4,000 katao. Dagdag dito ay malakas at matibay ang mga armas ng kanilang hukbo dahil pawang gawa ang mga ito sa bronse. Kontrolado rin ng dinastiyang Shang ang produksyon ng tanso na mahanap sa kapatagan na malapit sa ilog Huanghe. Dahil dito, tinagurian din ang Shang bilang isa sa mga pangunahing kabihasnang bronse sa sinaunang daigdig, katulad ng kabihasnang Mesopotamia at Ehipto. Sa paniniwala ng dinastiyang Shang, sila ay mga direktang apo ni Shangdi, ang kataas-taasang Diyos ng langit. Kung kaya, para sa kanila, sila lamang ang lehitimong kinatawan ni Shangdi sa lupa at ang tanging may karapatan na mamuno sa kabuuan ng China. Pinagtibay ang kanilang paniniwala na ito dahil sa tradisyon ng mga Chino na pagsamba sa kanilang mga ninuno. Mahalaga ang pagsamba sa mga ninuno para sa mamamayan ng Shang, sapagkat naniniwala sila na ang kanilang mga yumaong ninuno ay maaaring magsilbing tagapamagitan nila sa mga Diyos ng kapaligiran. Sa tulong ng kanilang mga ninuno ay ipinapanalangin nila ang pagpigil sa sakuna
at pagkakaroon ng magandang ani. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay nagbigay hugis sa kulturang Tsino ng pagpapahalaga sa pamilya, respeto sa matatanda at pagsunod sa tradisyon. Maliban sa kanilang mga ninuno, ay maaari ding kausapin ng mga Tsino ang mga Diyos ng kapaligiran sa pamamagitan ng mga butong orakulo. Gamit ang mga buto ng mga hayop at mga plastron, ito yung ilalim na bahagi ng talukab ng pagong, ay inuukit nila ang kanilang mga katanungan. Halimbawa ay, sinong hari ang magwawagi sa labanan? Ang mga sagot ay hinuhulaan batay sa mga bitak at basag na lalabas matapos painitan ang mga buto. Ang mga butong orakulo ay katibayan ng natatanging kultura at kabiasnan ng Tsina sa sinaunang panahon. Ilan sa mga pinakamaagang tala sa mga butong ito ay may petsang umaabot pa sa 1200 BCE na tumutukoy sa mga hula at tagumpay ng mga hari ng Shang. Ang mga butong orakulo na ito ay ginamit din bilang sinaunang pamamaraan ng pagsusulat. Ayon sa mga dalubhasa, ang mga simbolo na isinusulat ng mga Tsino sa mga buto ay tinatawag na ideograph, kung saan ang bawat simbolo ay tumutukoy sa isang buong kaisipan o salita. Sa panahon ng dinastiyang Shang ay mahigit kumulang sa 3,000 simbolo ang ginamit ng mga Tsino. Sa paglipas ng panahon, ay nagpatuloy ang paggamit sa mga simbolong ito na kalaunan ay naging basehan ng modernong sistema ng pagsusulat ng mga Tsino. Ang pagsisimula ng pagsusulat sa panahon ng Shang ay isa sa pinakamahalagang pamana nila sa kabiasnang Tsino na naging pundasyon ng literasiya, pamamahala at kultura ng buong silangang Asya.